This is Lance! At sa araw na to, back to school na ulit. Pero bago ang lahat, trivia muna tayo. Alam mo ba na ang dogs natin ay nakakaramdam din ng back to school blues? Kapag bigla tayong naging busy or umaalis tayo ng madalas, they can feel separation anxiety. Kaya kung student ka or working, subukan mo mag-iwan ng mga toy, mga stuffy or play toys or bigyan mo sila ng extra playtime bago ka umalis. Malaking tulong na yon. Kung kaya ng mga pets natin mag-adjust, kaya mo rin sa school, one step at a time. Ayun lang, God bless! Kids! This is Lars! And this is Ivory! At sa araw na to, iikot tayo dito sa CBSU dahil Hahantingin natin yung mga aso para mapabakunahan natin against rabies! let's go! Rabies kasi is a zoonotic disease, ibig sabihin pwede siyang makahawa from animal to humans through bites or saliva. At nakakamatay ito kapag nag-appear na yung symptoms, kapag umabot na yung infection sa nervous system ng mga aso or kahit ng mga tao, wala nang gamutan. Ay, amoy dog! Ayan, sakal ko na! Good boy! Rabies is 100% fatal. For the good news niyan, it's also 100% preventable through vaccination. Let's go! Okay lang yan para sa mga dogs. Noel. Ano yan? Sabi niya, may hawak kang pantundodok. Look at that one. Kaya mahalaga na mabakunahan natin lahat ng CBSU dogs natin para safe sila at safe din ang ating mga students. Kaya ikaw, for parent, remember to vaccinate your fur babies as well. Tandaan, prevention is protection. Ayun lang. God bless, keep safe! Ay, ang tapang. Amir, ba't nag-wiggle-wiggle ang buntat? Tukot yan. Scared? Oh, ito na pagkain para sa'yo. Sige na. Kapag na-shoot ka to, ito na yung last reel na papanoorin mo at gagawin mo na yung mga dapat mong gawin. Okay? Damn! Okay, game. Wala mandadaya. Alam mo ba na yung normal days para sa'yo is someone else's dream? So remember to be thankful araw-araw. Pakiramdam mo ba nagkulang ka ngayong araw? Hindi mo naman palaging kailangan maging at your best because every day is your chance to grow. Kahit small steps lang. Ang goal ay maging better than who you were yesterday. And remember na i-celebrate yung mga wins mo from time to time. Dahil ibig sabihin lang nun, you are moving forward. At tandaan, ang buhay ay hindi karera. Di ba po? Di ba po? This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba kung ano ang tawag sa grupo ng mga baka? Sa English ay herd, sa Tagalog ay kawan. Ay, alam mo na para sa araw na to, ang dami nila! Rescue! Wow! Alam mo yung mga itim, brown, and white. Pero ang usual na color ng mga baka, kulay puti. Baka din yun eh. Moo! Ay, nadedeo yung baby. Calf! Ang tawag dyan. Moo! Cute! Ang dami! Sila ay pinapastol na ngayon dahil magkagabi na kailangan na nila mapunta sa safe place. Okay? Ang dami lang pagkain dyan pa. Minsan pakiramdam mo parang ang gulo-gulo-gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng mundo, ang gulo-gulo ng isip mo, nakaka-overwhelm, nakakatakot. Pero huwag kang mag-alala dahil ang buhay ay parang alon. Malakas man yung hampas sa ngayon, huhupa din yan, lilipas din yan. Kasi nga, there's always clouds after every storm. Lalo na kapag kasama mo si Lord. Bakit nga ba blue ang kulay ng langit? Eh alam mo bang violet ang totoong kulay nito? This is Lance! At sa araw na to, akala ng karamihan kulay blue ang langit kasi nagre-reflect daw yung tubig sa dagat pabalik sa langit. Pero ang totoo, walang kinalaman ang dagat dito. Pag-usapan muna natin ang ilaw o visible light. Ang white light kasi ay combination ng mga kulay na red, orange, yellow, green, blue, at violet o di kaya ang mga kulay na makikita sa rainbow. Patunayan natin yan. Kailangan natin ng salamin, ng tubig, at ng araw.
Pag tinapatan natin ng white light yung tubig o yung ilaw mula sa araw, naghihiwalay yung kulay nito kaya makakakita tayo ng rainbow or orangey beam. Ang galing, oh! Ang ilaw na nanggagaling sa araw ay nagta-travel papunta sa Earth in wave form. Red ang may pinakamahabang wavelength at violet naman ang may pinakamaikli. Pag-usapan natin yan. Para mas maintindihan natin, ang flashlight na to ang magsisilbing araw natin. Ang malinis na tubig na to ang magsisilbing atmosphere natin. Pero syempre, sa atmosphere natin, may mga nakakalat dyan na nitrogen at oxygen molecules. Kaya maglalagay tayo ng konting gatas. Mix. Ay, natakot. At dito, makikita mo ang nangingibabaw na kulay ay kulay blue. Ganon din sa mundo natin. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa atmosphere natin. Samantalang yung atmosphere natin ay puno ng nitrogen at oxygen molecules at doon nagsisimula mag-scatter ang liwanag. At yan ang tinatawag natin na Rayleigh scattering. Mas maikli ang wavelength, mas malakas ang scatter. Ang blue at violet ay may maikling wavelength, kaya mas kalat ito. Mas nag-scatter ito kumpara sa kulay na red at orange. Ate Lance, kung violet ang may pinakamaikling wavelength at pinakamalakas mag-scatter, bakit hindi ito ang kulay ng langit? May mga reasons tayo dyan. Una, maaaring mas maraming blue light ang nilalabas ng araw kesa sa violet light. Pangalawa, nag-a-absorb ang upper atmosphere natin ng violet light bago pa ito makarating sa atin. At pangatlo, ang mata natin ay mas sensitive sa blue kesa sa violet. Ibig sabihin, mas magaling mag-detect ng blue wavelength ang mata natin. Kaya kahit mas malakas mag-scatter ang kulay violet, mas nakikita pa rin natin ang kulay blue. Pero sa mata ng ibang animals, violet ang tingin nila sa langit. Katulad ng mga bubuyog at butterflies na hindi nakakakita ng red light. Pero nakakakita sila ng ultraviolet light. Amazing! Ate Lance, bakit naman kapag sunset or sunrise, kulay red or orange ang langit? Magandang tanong yan, pero pag-uusapan natin yan sa susunod na video, kaya abangan mo ha. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless you! This is Lance! At sa araw na to, samahan niyo ako sa Agri-Ecotourism Park ng CBSU. Tara! Alam mo ba that bees have to visit thousands of flowers just to make 1 spoon of honey? This is an example of wild honey coming from wild bees from Apis dorsata breviligula. Isipin mo yun, small efforts leads to a sweet success. Ganon din sa buhay natin, yung puyat sa pag-aaral or extra shift sa trabaho o kahit simpleng disiplina, pakonti-konting sakripisyo man ngayon, naghihintay naman sa'yo ang matamis na bunga. Kaya next time, kita-kita tayo dito sa CBSU Bright Center here at Agri-Ecotourism Park. God bless! Keeps! This is Lance! At sa araw na to, tara samahan niyo ako dahil may na-discover akong murang kainan ng mga rice at saka merienda dito sa BGC. So kung nagkikrave ka sa mga siomai, banana Q, barbecue, turon, mga ganyan, mga street foods or mga kakanin, meron sila doon. Mga karinderya. So landmark pala is tapat ng Metrobank dito and ayun yung Mitsukoshi building. Eto na siya oh. Pero dadaan tayo doon. Let's go! Ito na yung portal. Diretso lang tayo, tapos malapit na tayo dun sa destination natin. Other side of BGC, let's go. Ayun na, ang dami! Ooh, may balot, may mani, meron tayong turon, toge, lumpiang toge, lumpiang gulay, yun oh. May kwek-kwek, mga tusok-tusok ng mga kikiam visual. Let's go. At saka barbecue. Isaw yan. Ito na. Lapit lang natin. Ito pa. Banana Q, barbecue. Tapos may saging din doon, no? Kung gusto niya ng murang prutas dito sa BGC. Ito, oh, mani. May binatog pa. Tsaka mangga. Let's go. May mga karinderya din dito, guys. Kung namimiss mo na rin sumakay ng tricycle, pwede din tayo sumakay ng tricycle. Ayos. Kain muna tayo. Tara. Kita-kits tayo dito ha. God bless, Keeps!